Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroroon, ay naroroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes, August 10, kung saan atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Lorenzo, isang diakono at martir, isa sa mga diakono noon kung saan ninais rin niya na mapabilang sa mga parurusahan noong panahong iyon dahil sa kanilang pananampalataya. Ninais sana na siya ay maiwan para nang sa ganon ay may mga laga sa simbahan, pero giniit niya na hindi siya dapat maiwan, kundi isang karangalan para sa kanya ang mahanay din sa mga martir, sa mga nakasama ng iba pang mga naglilingkod sa simbahan. At noong mga panahon na siya po ay bago pa siya tuluyang parusahan ng kamatayan, ay hiningi sa kanya ang kayamanan ng simbahan. At umiling siya na bigyan siya ng 3 araw para nang sa ganon ay maipon niya ang lahat ng kayamanan ng simbahan. At makalipas ang 3 araw, ay dinala niya lahat ng ito. At sa pagtataka nung isang namumuno noon, dahil ang mga naroroon ay ang mga tao, ang mga mahihirap, pupulubi, mga may sakit, at pinaalala na ito ang kayamanan ng simbahan. Kaya nawa, sa tulong at gabay ni San Lorenzo, maunawaan din natin yung isang aral na kanyang ipinakita, na tugma-tugma din naman sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon, sa kasalukuyan. Yan yung pagkakaroon ni San Lorenzo, yung paghahangad ng walang pagkamakasarili. Yung hindi iniisip ang kanyang sariling kaligtasan. Pwede siyang maligtas Pwede na siyang mas mabuhay pa ng maayos, pero mas inisip niya at mas pinahalagahan ang paglilingkod na ibinibigay niya kaysa yung kung ano ang mapapala niya sa mga panahong iyon. Pakisabi nga sa katabi, huwag kang makasarili. Pero minsan hindi natin napapansin, kadalasan ito yung nagiging yung motivation natin. Hindi man natin gusto maging makasarili, pero kadalasan inuuna natin lagi ang ating mga sarili. Nitong mga nakalipas ay binibigyan diin na dapat merong kang panahon para sa sarili. Kasi nga, para mas makapagbigay ka
sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, sa lipunan. So dapat alam natin yung tamang konteksto nito. Pero yun nga, sinasabi sa atin, ang sino mang gustong maglingkod sa Panginoon, ang sino mang gustong sumunod sa Panginoon, ay limutin ang ukol sa kanyang sarili. Hindi tayo motivated dapat ng kung ano ang matatanggap ko, kung ano ang makukuha ko. So, hindi dapat ganon ang motivation natin. Kaya ngayon, tingnan niyo po, sa nakalipas na mga araw, at ngayon kapag nagbubuklat tayo o nagbubukas tayo ng mga social media, balita, medyo maswerte pa tayo dito, hindi pa tayo nakakaranas ng pagbaha. Pero ganun na naman, maraming tao ang nasalanta ng baha. Maraming lugar ang hanggang ngayon ay may tubig pa rin. Sa pagninilay ko po, kanina, sabi ko, talaga bang, minsan kasi sinasabi nila, isa sa katangian daw natin mga Pilipino ay pagiging resilient. Na kahit bahain ka, babangon at babangon yan. Kahit lumubog na ang bahay, sige lang. Kasi matatag, kasi matibay. Pero sabi ko, talaga bang yun ba talaga na sinasabi din ng iba na sanay na ako dyan eh. Sanay na tayo sa baha. Di ba? Kayang-kaya na natin yan. Pero yun ba talaga yun? Tapos sabi ko, bakit ba nagkakaganito ang bansa natin? Nasasanay na tayo. Ang punot dulo din naman, di ba? Marami ang naging makasarili. Pwedeng sabihin na, hindi po ako yun, Father eh. Pero, di ba, may mga pagkakataon na mas inuna natin ang ating mga sarili na pagdating sa mga panahon na kailangan tayong magdesisyon, dapat inuna natin ang bansa. Kaso inuna natin yung sarili. Nakatanggap tayo ng ayuda, nakatanggap tayo ng 1.5, nakatanggap tayo ng mula sa ibang tao. Sayang naman kasi, Father pang isang araw ko din ito. Sayang. So tayo pa rin. Sarili lang natin ang inisip natin. Kaya, panahon ng bagyo, lubog tayo ulit. Diba? Parang ganun din, diba? Ang punot dulo ng ganitong mga karanasan, kasi lagi, ibabato na naman natin sa Diyos, pinaparusahan tayo. Hindi. Ito ay mga bunga ng mga desisyong makasarili. Tayo lang. Iilan lang. Kaya, hindi tayo kaawa-awa. Masakit man marinig, hindi tayo kaawa-awa. Katanga-tanga tayo. Bunga ito ng ating mga katangahan. Masakit man, pero yun ang totoo. Pero uulit-ulitin lang natin itong karanasang ito hanggat hindi tayo natututo na unahin ang kapakanan ng higit na nakakarami kaysa ang sarili natin. Kaya nga sabi po, maganda yung sa unang pagbasa, di ba, yung ang naghasik ng kaunti, mag-aani ng kakaunti. Ang naghahasik ng marami ay mag-aani ng marami. So gaano nga ba talaga yung pagbibigay natin? So deserve natin kung ano ang natatanggap natin. Kaya nga yung paanyaya din, magbigay ang bawat isa ng maluwag sa kanilang kalooban at hindi napipilitan lamang. Kasi kapag inuna natin yung paano ako, sarili ko, magiging madamot tayo. At kapag maraming madamot, ay marami tayong problemang mararanasan. So nasaan nga tayo dyan? Maganda kasi na mapagnilayan din natin mabuti na hindi natin ginagawa. Akala natin na yung ginagawa natin ay pagbibigay ng sarili. Talaga ba?
O kaya tayo nagbibigay kasi gusto nating may inaasahan tayo sa sarili pa rin talaga natin. Minsan no, sa mga social media, marami ang nagbibigay ng tulong dahil may camera. So, kasi mas malaking kinikita dahil may camera. So yun ba talaga ang ating purpose? So sana po no, sa paalala sa atin ngayon, sikapin natin no, na kung sakali man na nagiging makasarili tayo, hilingin natin sa Diyos. Sa tulong din ni San Lorenzo na makayanan natin huwag maging makasarili. Amen. Thank you.